Sa akin po kasi parang nakadepende po kasi sa ano yun, nakadepende po kasi sa tao po yun. Kung paano nyo po i-take yung pagdidisiplina. Kung kay Dave po is negative po niya tinake, iba po yung akin. Parang hindi po kami magkasame kung paano po yung trato. Hindi ko naman, kung parehas naman po yung trato, pero sa tao po, pwede po kasi mag-iba yun eh. Kung ano po yung gusto niyang trato, ganun po. Sa akin naman po, okay naman po yung trato niya, nasa tama po, may disiplina po. So yun, nakadepende naman po kay Dave kung paano nyo po inintindi yung pagtrato nyo po sa kanya. About naman sa pagdisiplina, kung paano ko kayo parang i-treat. Siguro may ano din, na God's will na din, dahil nakita natin yung pagsisinungaling ni kuya mo. Kasi parang nakikita ko yung pattern eh. Kasi kung hindi kita inuwi dito, hindi ko pinatawag si mama mo, hindi kita pinauwi o hindi kita pinamili sa promised land o dito, hindi lalabas ang problema ni kuya mo. Ngayon lumabas. Yung pattern eh. Parang sa para lumabas yung... Oo, kaya sabi ko, yung pattern nakikita ko na. Kasi kuya naman kasi talagang, sabi ko nga, inuulit ko. Alam naman ng mga titas from Hong Kong at saka ng mga nakasabay pa sa kwento ng buhay ni kuya, talaga namang medyo ano talaga si kuya. Pero bilang anak, tinanggap ko na ng anak. Siyempre, kala ko wala na yung ganun eh. Pero pagkago pala, oo, yun yung ayaw ko kay kuya mo. Parang binackstab ako. Sabi ko, wala ka na nun eh, na napahatid na kita. Nung nag-pray kami 2 beses bago siya kuya, kasi nga natatakot ako dun sa, di ba, sa lugar po nila. Baka sino samahan mo dyan? Pagka ko, 4 na araw na eh. Nalaman ko na lahat ng problema, ayun na. Yun lang, hindi ko maintindihan. Kala ko okay na, di ba? Alam naman nun ni kuya yung mga problema namin. Kahit siya pero sa tingin ko hindi niyo open yung masyadong natubuti. Pero bilang respeto nilang sa kuya niya, ako, nandun pa naman din yung respeto ko kay kuya eh. Kaya hanggat maaari, ayaw ko pong yung meron po kasi mga talaga nagawa si kuya. Pero siyempre bilang ama, protection na lang. Yung kaso, sabi nga nung iba, hindi ko naman tinuring na ama eh. Kaya masyado akong sinaktan ni kuya mo. Naintindihan ko din naman si kuya. Siyempre yung puso niya, parang yung pakiramdam na parang sinukuhan ko na siya eh. Parang gano'n ang feeling mo na kayo, no? Kaya siguro yung feeling niya na mag-open ng gano'n, yan naintindihan ko naman. Kaya yung apology naman accepted. Ako naman may pagkakamali din dito. Katekram, sabi ko nga hindi ko naman kailangan mag-explain, pero yung mga naniniwala dito sa iba kasi interpretation eh. Iba-iba po yung interpretation. Baka inalila namin siya, minaltrato, man. Pero hindi po dapat ako magsalita nung hindi ganun. Kasi sila po yung nakaranas nung paano po namin sila inalagaan. Kaya ako, sa tingin ko, ginawa ko yung best ko para kay Kuya Luis at Kuya Dave. Sabihin man ni Kuya, ito, kasi kung naniniwala, siyempre, sa galit na rin si Kuya noon. Hindi na lang doon paano kaya doon sa nasabi ni Kuya na parang hindi turing, may ganun yata, parang hindi tinuring na anak. Sabihin na lang natin na ganun. Pero si Kuya pa rin ang makapagsabi yung 5 years. Hindi naman lahat nakakamera yun. Kung paano ko sila sinubaybayan at paano po namin sila minahan. Sa puso mo naman,
naman eh, kanina sino magtanong sa'yo. Pero siyempre sa akin lang naman, gusto kong maintindihan at maunawa naman nung nasabihan mo na alam mo, ginawa ko 5 years. Diba? Kumbaga, ano lang, para lang maunawaan nung nakabasa po. Kasi kumakalat to eh. So, ang dating, parang wala pong, parang yung 5 years pong, anong nangyari. Sa akin naman yung puso ko, longing siya, parang nangungulila naman sa kanila. Kasi, pero sa tingin ko ito yung pinakamaganda, yung best na pwede natin gawin na kasi nakikita nila yung sitwasyon ng buhay, yung hirap ng buhay, yung hirap ng nanay, ng mga kapatid. So magagamit ni Kuya Luis yun. Maging inspirasyon niya, maging lakas po ng loob niya yung nakikitang hirap po dito. Kasi isang pinakamagandang yun eh, para maging gawin ng lakas ng para lumaban, magsumikap, mangarap. Hirap po. Kasi nakikita ko yung hirap ng nanay ko. Kailangan pagbubutingan. Kasi lang. Ayun, gusto. Explain mo ngayon, Kuya, kasi sama ng dating sa iba eh, parang 5 years na nalagaan ko kayo. Sinunod ko, si Adrian Guevara, napakasama ng dating ko sa kanya. Grabe ko po yun nung parang bagong alis ako. Siyempre yung galit po, di pa ako mapigilan, di ba po? Dala ng emosyon. Yung emosyon kasi po pag muna po kasi yun sa buhay ng tao. Kahit ano pong masabi ng tao, parang hindi niya na maisip kung ano na yung nasasabi niya, kung ano na po yung nabibitawan niya salita. So yun, nakapagbitawan ako ng mga ganong salita. Aminado naman po ako na nasabi ko po yun, ganun pong makasalita po. Alam mo paano ko kayo inalagaan? 5 years. Hindi naman lahat nakakamera yun. Alam mo yung pinagugutan kong galit pagka minsan na sobra na yung nyo. Eh, ganun ba ako magalit pagka yung kumari sobra na kayo? Yung kumbaga, hindi ko nga maisip saan mo kinuha yung lakas mo ng loob para i-type mo yun, Kuya. Parang bang wala akong parang bang napakasama ako sa ginawa mo kasi masakit yun, hindi lang naman yung pagsabihan mong nakakapagsabi kang ganun sa akin. Tapos about dun sa pag-commute, alam mo kung anong dahilan, kung bakit ganun na lang. Unang commute mo, nasabi ko na kay nanay. Sabi ko po nun, Nay. Pinausap ko siya noon. Nandun kami sa likod, di ba, Nay? Siyempre, bilang ama niyo, kaya ganyan ako nakita, hindi ko alam kung ano yung alam niyo bilang ama, ginawa ka naman lahat yung ko. Hindi naman pwedeng nasa tabi ako lagi niyo. Siyempre, kailangan ko din mag-vision. Kaya nandiyan si Tito dyan, di ba? Pasensya ka na kung nakakapagsalita akong ganito ulit kasi siyempre kailangan, gaya kay kuya mo, kailangan namin sagutin kung ba't siya napapagalitan, ba't ko siya napalo. Di ba? May pinaguhugutan ng tatay niyo. Kasi ang dating sa iba, parang wala man akong sa inyo, yung parang parang ang hirap ng mga tayo na Sige na. Ayun, sige. Saka na. Sige na.